Dalawa sa SMC teams ang naghihingalo na ngayon na makapasok sa quarterfinals at ang dalawang team na to ay sinusubukang buhayin ang playoff hopes. Kakayanin pa kaya, lalo na itong Magnolia na nagmistulang parang iniwan ang swerte at ang San Miguel naman ngayon nasa ika-9th spot at posible pa yang mahulog ng bahagya dahil ginajuggle nila ang schedule ng EASL at PBA. At pagbalik sa PBA, parang lantang gulay na ang mga player sa sobrang pagod. Ngayon na masaklap ang kanilang pinagdadaanan at nakailang conferences na ganito ang kanilang sinasapit, ito na ba ang simula ng pagbagsak ng dalawang SMC teams na to? Tara, talon tayo sa video. Unahin na natin itong San Miguel. Bakit sila nagkaganito? Ano bang dahilan at punot dulo? San Miguel sa kamay ni Coach Leo Austria nung buhay pa ang Det5 nakapagbigay sa kanila ng multiple titles dahil sa magandang kombinasyon ng limang yan. May legit kang wing, shooters, guards, PF at big man. Tapos dahil sa limang yan, ang SMB ang naging strongest defender sa PBA especially doon sa panahon ni Arwin Santos. Si Coach Leo Austria naman nagmukhang magaling kasi nga ilang titles ang nakuha nila mula sa Det5. Pero simula nung nag-trade sila ng dalawang tao mula sa Det5, tila hindi na nakabangon ng SMB hanggang ngayon. Si Arwin Santos at Alex Cabagnot dahil umano sa aging na. At yun naman ay kinagalit ni Chris Ross ng todo. Dumating si CJ Perez, dumating si Vic Manuel, kasama ng iba pang bago gaya ni Jericho Cruz, Simon Enciso, Don Troliano. Dumating din si Benny Boatwright na isang shooter na import na naging magandang chemistry nila. Nagkampiyon pa sila this time under kay Coach George Gallant. After nyan, hirap ng SMB na kahit makapasok man lang sa finals. Ang nangyari, ibinalik si Coach Leo Austria sa pwesto at maraming players na rin ang nadagdag gaya ni Wami Chongson, Andreas Cahilig bilang resulta. Ito na yung standings. Ibig sabihin, mali-maling tao mula sa mali-maling desisyon ng trades ang siyang dahilan kaya nagkaganito. Bukod dyan, paiba-iba rin ang imports kaya paiba-ibang adjustments. Iba-ibang tao kaya walang pundasyon ang transitions. Ano ang dapat gawin ng SMB? Tanggalin ng coach. Kahit yan lang muna. Sunod, itong Magnolia Hotshots na siyang pinakamalala sa lahat. Nagsimula ang lahat nung kinuha ni Boss Al si Coach Team para ilagay sa Ginebra. Tapos ang ipinalit si Jason Webb na ginawang fast-paced ang system pero hindi naman pala effective sa kanila. Binigay si James Yap sa Rain or Shine kaya wala na silang legit na go-to guy. At nagretiro na si Pingris at PJ Simon. Kinuha si Paulie na maayos naman nagagampanan nung una ang kanyang James Yap role. Dumating si Coach Chito sa team at nagkampiyon sila ng isang beses dahil yan sa magandang performance ni Paulie at consistency ni Mark Baroka. Pagkatapos niyan, hirap na makatungtong ang Magnolia sa finals. Sa katunayan, natural naman yan. Lahat pwedeng mangyari. Ang hindi natural dyan ay ito. Ang standings ng Magnolia na para bang nag-ala-black water sa sobrang baba. Kumbaga, hindi tayo sanay na makita ang Magnolia na ganito sila kababa. Sa kalang franchise, sa history, isa ito sa pinakamababang standings nila. Mukhang 50-50 pa nga sila ngayon. Ang problema kasi dyan, tinitrade nila yung player na effective pa, gaya ni Gio Halalon, Chris Banquero, tapos sinasabak lagi yung hindi pa effective. Sayang nga si Jackson Corpus. Si Paulie kahit mababa ng efficiency rate, nandyan pa rin sa kanila. Tapos wala silang legit na panghalili kay Ian Sanggalang. Hindi ko maintindihan kung bakit di pa nila kinukuha si Sistan na libreng-libreng ngayon kasi hindi naman siya kinukuha ng TNT. So ang mangyayari, bugbog itong si Lucero. Ano ang dapat gawin ng Magnolia? Palitan din ng coach. Tanggalin ang mga hindi na effective sa team, lalo na yung mga injury prone. Tapos kumuha ng maraming wing kasi meron naman silang legit na guards. Kumuha din sila ng legit na big man kasi kapag ito si Ian na injure, wala na. Imposible na ang playoff bid. Kahit si Laput wala kang aasahan sa kanya. Hindi niya kayang gampanan ng role ni Ian. Dapat nga nung mga nakaraang conference pang Magnolia umaksyon. Usap-usapan din kasi na Magnolia daw ay least o hindi masyadong binibigyan ng pansin ni boss. Siya nga daw ang nagpabuwag sa magandang chemistry ng San Mig Coffee noon para umangat ang main team nila na Ginebra. Ngayon ang Ginebra na lang talagang nasa isip niya. Paano naman ang ibang sanga? Disenyo na lang? Hindi bale na sa MVP teams, sanay na tayong makita na matalo ang team nila kasi hindi naman sila madalas na nananalo na title maliban sa TNT. So ano na mga quiz? Ano masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon sa dalawang teams ng SMC?